Yes, mga ikalamayong alaw ka natong tanan. Welcome din sa ito panaguban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, kamusta? Kamusta? Kano ba? Giulan na mabuda sa inyong lugar, no? Amping na perminti mga katambayan, no? Kay, you know na, no? Pasko niya, magsakit-sakit na, no? Although it's a cold, sa flu o cold season karon mga igala. Pero, mas nindot niya po, no? Kung wala tayong sakit mga igala, no? Want to ang ma-prevent din, no? Nga mga klaseng nga mga sakit mga igala during holiday season kay tungod kuan sa mga para ma-celebrate nato no ang pagka merry sa ato ang Pasko mga katambayan. Anyways, may kanatambayan nato ning issue no kay personally para sa ako di sa issue noon. Tulo ang hisgutanan no about sa continuing professional development kung CPD mga igala no kun asa kagahap tong yaging tong kano sa bato nahimong guest sa kapiat sa bagong Pilipinas mga igala ang Professional Regulation Commission kon PRC mga igala kun asa ilagi explain no anong kailangan ng CPD. Well, kabalota mga igala na ang CPD mga igala kay kuan siya mga igala no usa ni kabalaod mga igala, although it was not kuan manggod, it was not signed, no? Lapse into law lang siya. Pero, kuan ni, naagi man po siya deliberation po good, no? So, di nato siya pwede maiwasan mga igala, di nato siya makuan mga ato siyang likayan mga igala, kay gastos, no? Pero, makuha po na ko ang thought po doon, anong kailangan ng CPD. But anyways, mga igala, bago tayo maginutsunahan mga igala, bago ko moingon mga igala kung anong ingon ko nga, kailangan ng CPD mga igala, ato sa nagpaminahon nyo ang himong kuano pamahayag sa mga guest mga igala ni sa kuano sa milabayng kapihan sa bagong Pilipinas mga igala kun asa ilang gi-explain ni unsa ring nganong kailangan og CPD o nganong kailangan sa pag-renew na ay CPD mga igala. Anyways mga igala atong paminaw no una mga igala mga opisyal sa PRC Region 11 no gipangunahan sa Chief Regulation Division mga igala nga si Ma'am Seva Bentayo mga igala no kawan sa niya mga igala no si Sir Arjan de los Santos ang OIC Finance and Administrative Division ang officer in charge sa Finance and Administrative Division o ang officer in charge sa Licensure and Registration Division sa PRC 11 nga si Ma'am Maria Hadlock. Paminaw na to mga katambayan. Ang requirement po ng CPD is a Republic Act. It's Republic Act 10912 or the CPD Act of 2016 na minamandate lahat ng professional na magkuha ng CPD units para sa renewal ng kanilang professional identification card. Again, as what Sir De Los Santos have mentioned, the PIC is not the license, it's the certificate of registration. So para sa mga ID or sa professional identification card, kailangan talaga na magkaroon ng CPD units. But then again, as mentioned earlier, maganda para sa taong ito at sa susunod na taon dahil meron pa rin po tayong undertaking. So, hindi na po muna kailangan ang CPD pag nag-renew ng lisensya. But then again, for the next renewal cycle, yung undertaking mo po ngayon na taon or sa susunod na taon, madadagdag na yun po sa next renewal cycle, Sir Ren. Kasi usually po yung mga tanong nila is, pinaghirapan ko na po ito nung college ako. I have 4, 6, 8 years na sa college. Tapos nag-review ako para lang magka-exam ako makalisensya. Naipasa ko na ang lisensya. Tapos ito na naman, nag-a-apply ako. Ang hirap din mag-apply, mga ganyan. Tapos ito na naman, pasok naman tayo sa ID, another CPD na naman, nakapasok na ako. So, these are siguro hindi man masyado naintindihan, pero maintindihan din natin kung bakit ganoon yung sitwasyon, yung hinaing ng ating mga professionals. Kasi for example, sir, if ang CPD po ba ay dapat, ito ba yung mga dapat accredited na rin na kanilang profession? For example, for teachers. Lahat. Kasi may mga nagreklamo din na binabalik sa kanila yung certificate kasi hindi daw to DepEd. Does it has to be
from DepEd na yung kanilang CPD training? Sir Rene, i-clarify ko lang, like what I have mentioned kanina, kailangan talaga yung CPD training natin accredited. But pag meron tayong training in relation to our profession, kahit walang CPD accreditation, pwede natin siyang i-apply for accreditation. Kaya lang, depende kay CPD Council natin kung ilan yung CPD units na i-grant niya. And paano po yung pag-apply, sir? Kasi during the application pa man nila may present na ito po, na-attend po ako or I am undergoing studies, nag-aaral po ako ng master's, Yes, ganito, sir. wala pa naman po certificate. One of the digitalization efforts na kinandak ng PRC is that meron kaming ginawang CPD accreditation system. Para siyang website. So si professional, yung picture ng kanyang certificate na walang accreditation, i-upload niya doon. Babayaran niya, I think the fee is 500 pesos. Aantayin niya ang reply ng CPD kung ilang units ang kanyang nakuha. Let's say nakuha niya 15 units. Pag na-prompt na sa system yon, malalaman niya na meron siyang 15 units, that's the time na pwede na po siyang mag-renew dito sa amin. And we can see in our system ilan yung units niya. So, hindi niya kailangan dalhin yung certificate kasi na-i-upload niya na yung sa system namin. Isa pa din po yung concern is yung bayad. as much as professionals would want it na sana kada pagbigay po ba ng ganitong mga certificates, mga ganyan na kailangan po ba magbayad? Kasi sabi niyo kanina, 500 na po doon pa lang sa pag-apply for certification or accreditation of this particular certificate na nakuha nila. So, if we have a number of those, kada certificate application, 500 ba? Or Ano naman, sir? Kada apply mo, no matter how many certificates, isang bayaran yun. But let me emphasize, yun yung ino-orient namin sa mga employers na maraming professional. For example, NEDA, BFP, criminologists, SPMC, nurses, doctors, DPWH, engineers. So pwede kasi nilang i-accredit ang sarili nila as provider and they can tailor their training programs based sa profession nila and pwede nilang ibigay yung training program libre sa mga empleyado nila. But syempre, meron man tayong cost for the training, unavoidable talaga na merong bayad ang training. But if you are an employer with so many professionals employed, it is better for you to accredit your training programs para yung mga empleyado mo, mas naiengganyo mong umattend. And they can elevate and upgrade their technical and professional standards. So parang ano lang sir, pag natuto tayo magbisikleta, di ba para siyang it's a lifetime experience. Hindi mo kailangan mag-renew para maging good biker. But for professional standards, there are standards na nagbabago every year. So you have to keep yourself updated. So yun yung pinaka-essence. Pareho sa digital literacy. Yes, sir. It cuts across profession naman siya. So, Yes. yung digital literacy ba is part of all professions na magiging part siya ng CPD? As long as the digitalization effort or literacy is in line with your profession. So, halimbawa, sir, nurses, they would be, example lang po ito they would train for AI intervention in medical profession or nursing profession, then they can accredit that. Pero pag ang Who training, determines that, sir? Who determines na itong particular na learning or skill has to be part of your CPD? mostly sir, ang aming CPD Council in Manila, they will evaluate the application and then would check the program outcomes, ano yung mga gagawin sa training, ano yung possible na mga expectations, ano yung outputs, outcomes, then they will decide if this program is for accreditation sa CPD. So, kailangan pa rin nating maayos na maipaliwanag sa CPD Council na ang program na ito would enhance the professional and technical standards of this specific profession. So, for clarification lang po, I don't know kung sino makasagot. Pag yung sinabi nyo na may ano tawag to, yung undertaking na sinasabi, na pag mag-renew ka and then wala ka pang CPD or I don't know if you don't have enough CPD to register this particular application, yung undertaking ba, how long will it take? Pag sumunod namang year, renewal na naman, pag sumunod naman yung renewal ma'am, tapos wala pa rin siya halos na CPD units na nakuha within that period, what will happen to that undertaking na promise niyang gawin? Sa ngayon ho kasi sir, ang ating
ang board, ang commission, nag-issue ng resolution na pwede pang utangin. Supposed to be ngayong taon lang, pero gi-extend nila until next year. Kung sakaling wala na namang extension for another year, 3 years kasi validity ng ating license. So, if you renew your license today, ngayong taon, nag-undertaking ka, at the time na mag-expire your license mo in 3 years, tapos wala na yung undertaking. Ibig sabihin, kung kunyari, 15 units kasi yung ating undertaking ngayon na i-comply dapat. 15 units across professions. So lahat ng professions, 15. So kung wala kang CPD units ngayon, after 3 years, mag-expire na yung license mo, kailangan mo mag-renew. Wala ka pa rin CPD, tapos wala ng extension. Humanap ka na, like, for example, sa DepEd, in fairness sa kanila, yung kanilang mga division offices, nagpapa-accredit na for CPD. Yung kanilang, ang dami nila kasing trainings, nasasayang kung walang CPD units. So, nag-a-apply na sila for CPD. Yung sa CPD Council ng PRC. So, nagpa-accredit sila as CPD provider, yung mga division offices, through the CPDAS, yung ina-upload sa system. So, in 3 years, kailangan i-comply 13 na, kasi 15 ngayon. Tapos, mag-ano ka ulit, re-renew ka. So, i-add na yun, sir. Patong-patong ng mga units. Units are hindi number of training. Units na CPD units na kailangan i-earn. Okay. So, klaro natin yun na CPD units na dapat ma-earn, not the number of trainings na nakuha or nakanda. Siguro, i-rejoinder lang po doon sa regarding sa teachers, ma'am. Profession mo teacher, pero you're not a practicing teacher, problema nga yung CPD. Kasi you iba yung practice na profession nyo, pero you are by profession teacher ka. What will happen to your PRC? Tapos wala ka pa mga CPD doon. Yes, yes. For all the professionals, including the professional teachers, Sir Ren, for this year, all of them who are not practicing and are supposed to renew for this year can have the undertaking. From the years 2018 to 2023, lahat ng undertaking na yun, Sir Ren, reset tayo sa zero. Because supposedly for this year, the council has already given us the number of units for 2024, 25, 26, and 27. So that's 15, 20, 30, and 45. But then again, there were so many appeals that they should have the undertaking because they are not yet prepared. And so the council gave in, and the commission as well. And so all these professionals can have the undertaking not only for this year, but also for next year. And then I'd just like to add with what Mr. De Los Santos and Ma'am Hadlock has mentioned. For our CPDAS, this can be seen in our website. They just have to go to CPDAS. And when they go to CPDAS, they will have 3 items in CPDAS as provider, programs, and self-directed learning. The provider, this is what Sir Arjun was saying, you can have this for a fee or for free. For a fee, these are our private institutions because they have to pay for the registration, becoming a provider. But for free, these are our government agencies and establishments. For as long as they do not require a registration fee from their participants, this will be for free. And if this is for free, all of their professionals in the particular profession, in the organization, they will be able to get the program for CPD units because it's the institution or the organization who will apply this to the council. For the programs will pass through the region.
So it is Region 11 who will screen the program, and once approved, it will be forwarded to the council, and the council will bring this back to the agency or the organization for a fee, for free, and with the expected CPD units. And finally, the self-directed learning, you've mentioned earlier the 500. Remember that when we professionals attend a seminar, we pay for a fee. But just like this year, as an example, all certificates from 2018 to 2023, you can upload everything in your SDL and you only get to pay once. So even if you have 100 or more, you upload it in PDF file, you only pay once. And the council will really appreciate all the certificates, particularly if you attach a short paragraph of learnings that you really had the brainstorming, you have the execution of the seminar, they will give you more than 1 CPD unit for that. So mo to mga igala no ang mga pahayag no sa atong mga opisyal sa Professional Regulation Commission mga igala Region 11 no. Gipangunahan ni Ma'am Seva Bentayo mga igala ang Regulation Division Chief sa mga ahensya mga igala no. Kauban usab niya mga igala no si Sir Arjan de los Santos mga igala ang officer in charge sa Finance and Administrative Division, o si Ma'am Maria Hadlock mga igala no ang Licensure and Registration Division Officer in Charge sa PRC 11. Anyways mga igala, sa tong pagbalik ako di ba sama sa gingon personal na ko ning personal gini para sa ko aning hisgutan na it's because I am also a licensed professional no dili professional backbiter charing basta may na professional mga igala. So ako gyud mismong gikuan gyud no gipangutana ang mga opisyal no sa PRC with regards sa kung mga personal na mga questions no. Anyways, kung sa tong mga questions nako ato ang ato nang paminawon sa tong pagbalik human lang sa mga importante painumdom ning atong sibianan. Balik ito mga igala din sa ito panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sama sa kong gingon kaganiya mga igala. Personal ni para sa ko ang isgotan about CPD no. Ay, nag-avail mga ko sa undertaking good karon kono so. Inisad until 2025 pa promo lagi. Ang 15 units karon, may mo ng 60 units ako next cycle sa renewal mga igala no. Although sige, kan lang man gud no. Part naman gina kay balaod man ulit let us follow lang no sa to balaod kay ang kanang pud gud no kailangan man pud jud og CPD gid ang mga professionals jud no balik na ko ginaingon kailangan yung CPD mga igala no ang kailangan na is gasto mo ra ginailangan. But anyways mga igala, I'll reserve my point ana mga igala no katungod ato nang pasudlon mga igala no ako mga pangutana og ang tubag no sa PRC 11 mga igala no. I think si Ma'am Seva Bentayo mga igala no ang Chief Regulation Division Officer mga igala sa PRC ang nitubag sa akong mga pangutana no atong milabayng kapihan sa bagong Pilipinas. So anyways mga igala, ato paminawan mga igala kung sa mga tubag no pinaagi ni nga video paminawan na to. Pilipinas. Go ahead, sir. Okay, good morning po sa ating mga officials from PRC. May clarify lang ako with regards to CPD din, no? Kasi kakarenew ko lang last July. Pero hindi pa ganito kaganda yung office that time. Last July, bilis. Anong ko lang po, with regards po, for example, yung sinabi, tanong kanina ni Sir Rene na, for example, you are not practicing your profession. So ano po yung mga iba pang paraan pa po for them to earn CPD units? Salamat sa tanong. Sir Arman, pag hindi ka po nagpa-practice ng inyong profession, paano mag-renew ng license? Una sa lahat, sa ngayong na taon, yun nga, meron tayong undertaking. So pwede pa rin nilang ma-renew. So lahat ng pumapasok sa amin sa window 13, 14, 15, sinasabihan namin na kung pwede, dahil may undertaking ngayon at hindi kayo nag-practice, marami po tayong mga seminars online na libre.
sa Zoom, sa MS Teams, kailangan naka-align sa profession. So kung teacher, nandyan po si PAFTE, nandyan po si ARTE, marami po din na sa online na organisasyon na naka-align sa pagtuturo. Same po sa criminologist, marami masyado po sa online. Or kung magkakaroon sila ng panahon, mag-attend po sila ng mga seminars na naka-align din po sa kanilang profesyon. Pero pag mag-attend sila physically, yun nga po, merong fee. Yes, kasi I think last month, pumunta talaga ako ng Cagayan de Oro to attend a seminar na may offer na CPD units. But other than that po, ma'am, for example, kailangan ba talagang, for example, na-renew na ako ngayon, my next renewal, 2027. 3 years before ka mag-renew, that's 2027. So may utang ako na 15 15 units. plus 45 sa 2027. Kailangan buuhin din yun or nandun pa rin yung sinasabi yung before na utang-utang. Yung sinasabi ni Ma'am Hadlo kanina, pagdating ng 2027 na wala na po ang undertaking, yun yung sinasabi na pag walang CPD, wala pong renewal. Ang nangyari this year, Sir Arman, pagpasok ng January, marami po ang nag-appeal, hindi lang sa region, pati pa sa central office, na kung pwede sana, bigyan pa ng pagkakataon ang lahat ng mga wala pang CPD na ipa-undertaking this year para magkaroon sila ng pagkakataon na makapaghanap ng mga seminars, trainings, para makakuha sila ng CPD. Kaya every time na may mag-renew ngayon, Sir Arman, sinasabihan namin sila na kung pwede, sa 3 taon na antayin nila yung next renewal, mag-online sila for CPD units na mga seminar and trainings or mag-attend sila ng physical. At other than seminars, ma'am, and trainings, may iba pa rin bang parang Marami, Sir Arman. paraan na maka-earn sila ng CPD without Yes. without tawag pupunta sa Trainings, yes po. Paano Yung continuing education mo po, masters, PhD, mag-trainer ka, mag-speaker ka, Pwede yun. mag-discoverer ka, mag-offer ka. Lahat po yun, as long as may certification ka po, Sir Arman, ipasok mo po yun, i-upload mo po yun sa self-directed learning. And si council na po ninyo ang magbibigay ng punto sa CPD. Like example, pag master's or PhD, TOR and diploma, Sir Arman ha, pag na-upload yan sa SDL mo na account, 45 po ang binibigay ni council. Pero alam, TOR and diploma. Alam kasi natin na hindi lang mahirap mag-PhD or mag-masters, gumagastos ka din po. Kaya ang binibigay ni council po niyan is 45. Pag offer ka, pag inventor ka, pag speaker ka, meron din po. So kailangan lemon ay mag-invite ng speaking engagement. Pero ilang points po yan, ma'am? Ang pagkakaalam ko sa mga speakership, trainer, author, meron din yang, hindi man pareho sa MA, Masters or PhD, pero malaki din po. More or less, magbibigay sila ng 20, 30, Pero may yan, depende po ba yun kung sino yung nag-invite, kung national agency ba or lahat? Sir Arman, ang importante sa council po is yung mga participants ay not ututo sa binibigay ng mga programs ng providers. Like, hindi lang tulad ngayon, nakaupo, nakikinig, 1 point or 1.5. Pero pagkatapos ng makinig, tatayo tayo at gagawa tayo ng mga activity, yun, malaking-malaki yun. Medyo malaki-laki na ang points. Last na lang, ma'am, no? For example, hindi ka ma-renew, tapos hindi ka ma-renew because of that CPD. Makaka-renew ba siya as long as maka-earn na siya ng, tulad nung sa akin, 60 units?
makaka-renew pa rin, Sir Arman, as long as may undertaking. Ang sinasabi din namin sa mga professionals, pag nag-undertaking siya this month or this year, at nagkaroon siya ng maraming CPD units next year, pwede niya pong balikan at magsabi siya sa amin para ma-edit namin yung kanyang number of CPD points para wala na po siyang undertaking. Pero after nung undertaking niya, ma'am, for example, tapos na kasi 3 years. naman, tapos 2027, wala nang undertaking. So after niyan, pag hindi siya makarenew during his or her birthday, makakarenew pa rin ba siya even after a year kung as long as maka-earn na siya nung 60 units? Yes, of course. Ano po yung process? Ipakita lang yung ano niya po, yung 60 units niya. Kung yung 60 units niya nasa certificate, nakatapat po yun, dalahin niya lang po para makita namin. Or kung hindi namin makita sa certificate niya, nakikita pa rin namin kung accredited provider yung na-attenan niya po na seminar, mag-reflect yun sa system namin po. So sasabihan po namin yung professional na meron na siyang 60. Okay, So, mo to mga igala, no? Ang tubag ni Ma'am Amseva, mga igala, no? Well, satisfied ko sa iyang tubag, mga igala, no? And there's really a need, mga igala. Ako tuloy, wala ko yung question about the, what do you call this, kailangan yung CPD. It's because para sa kuan, nakaprogram na sa kumain, nakinahanglan ako mo follow, no? Sa, mo follow ani, whether I like it or not. No, it's because it is the law, no? Pero nindo to yung tubag mga igala na namin mga libre no online, no, depende na sa inyong organization, no, nga naga-provide og CPD trainings and seminars mga kakano. So yun siya, money making, no, pwede. Pero namang kuan po jud, no, namang dili na nako isulod ako ang kuan. Kailangan din na to ang CPD mga igala, no, or continuing professional development mga igala. It's because every year namang yung mga updates pod gud sa to ang mga profession, no, especially karon in the age of technology, no, nga dili na angkop sa katong unsa to naton ano to last 10 years ago. I graduated 13 years ago, 11 years pa lang 11 years ago naniuban nga dili na fit, no, sa to ang setup karon, no, especially after pandemic daghan kayo og nagbag-o. Ultimo gani serbisyo gani sa kuan gani sa PRC nga sa una ako basher ko sa PRC sa una, pero pagsulod sa pandemic ni gwapo ilahang ko. It's because of their mas napapaspas nila ang digitalization. Awa karon tama tong gingon nila 12 minutes lang ang kuan ma-release sa imong card tinuod. Okay, nag-renew ko last July. Tapos kuan man tawag gani mo na gina dali agad kay ang kuan karon. So mo na mga kinahanglan na to ma-update pod, no, kasi ang serbisyo sa una pangit maot kayo kay nagguot ng mga tao dira sa gawas, no, to sa Castillo pa lang opisina karon luag na kayo ang PRC, no, kay tungod na naman sila kun nga na makipag na sila transaction, no, di ka makatudtok mula kay transaction, wala ka naka-online transaction, no. So mo na mga igala, kailangan nila CPD po, no, for us to update mga igala our skills, our knowledge mga igala, no, nga dila ta stagnant. Na mo ni isa sa mga kon po dahilan po nga nung may mga kon na kanang archaic na bitaw kayo og mga kon bitaw mga methods, especially for example teachers, archaic na nagatuo pa siya sa iyang daan nga ginatuuhan, no, or katuyahang gikuan, which is not update na siya, no. Kay sa research ba mga igala mo po ning kon po dahilan din because daghan na po ang mga researchers, so daghan na po ang mga nagingon daghan na mga updates. It's because continuing learning man di ba? So mo na mga igala, no, ako ang take, why is it nga para sa kuha kailangan ako na nga is gasto. Pero may gasto man siya sa inyong paningin, pero kailangan pa rin natin. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras ang sunod sa mga igala din sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa Dibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, ako'y nakoban Armando Feniquito. Ang sunod po, puhunaw sa dagang salamat, maayong adlaw ang pitakanuna yung mga kagri. Musunod na ang Balitang Pambansa.